Hey, good day. Welcome to this video and welcome to this presentation wherein I am going to discuss the four active learning approaches, which includes the inquiry-based, research-based, problem-based, and project-based learning approaches. But first, what are these four active learning approaches are for? So, these learning approaches brings positive learning outcomes in the students. And also, it engages the students in learning by thinking, discussing, investigating, and creating, wherein they can practice um, their critical thinking skills and solving real life problems. And we have here the first learning approaches, which is the inquiry based learning approach. So, what is inquiry based learning? It says here, it is an educational approach that emphasizes the student's active role in the learning process that focuses on asking questions, investigating, and exploring topics to foster critical thinking, problem solving skills, and a deeper understanding of the subject matter. So, this method encourages students to develop their own questions and seek answers through research, experimentation, and discussion. It promotes curiosity, independent learning, and the development of analytical skills. So, itong inquiry-based learning, natututo tayo o natututo ang mga estudyante sa kanilang specific topic through asking questions, through processing questions, through investigating, through exploring topics, and uh, they develop critical thinking skills kasi sa tanong na nabubuo nila, na-explore nila ang different skills nila and also nade-develop ang kanilang kakayahan na magkaroon ng deeper understanding sa isang subject matter because sa sariling tanong nila ay nahahanap nila rin ang kasagutan sa specific na tanong nila dahil sila ay nag-explore ng different solutions through experimentations and discussions and kahit ano pang way na gusto nilang gawin on their own just to find the answer into that question. So it promotes curiosity and independent learning kasi they are able to search for answers in their own questions. Doon sila natututo. Natututo sila na maghanap ng mga kasagutan sa kung anong gusto nilang matutunan at malaman. Next, so we have here the importance of inquiry based. Inquiry learning helps students become self-directed, lifelong learners. An inquiry approach to learning enables students to pose thoughtful questions, make sense of information, and develop new understandings about a topic and the world around them. So, ano nga ba ang kahalagahan ng inquiry-based learning approach? So, sabi niya dito, inquiry-based learning, ito ay tumutulong sa mga mag-aaral na maging self-directed sila. And ang approach na to, ito ay nakatutulong sa aktibong pakikilahok ng mga estudyante. Nagiging mausisa sila at mapanuri ang kanilang pag-iisip. And nagiging mahalaga itong learning approach na 'to kasi ang mga mag-aaral ay natututo sila na bumuo ng maayos na tanong tungkol sa kanilang pinag-aaralan na, kung saan ang tanong na 'to ay nagsisilbing paraan nila para i-explore, para mag-explore sila, para i-explore nila kung ano yung pinag-aaralan nila. Sila na yung bahalang, um, maghanap ng mga impormasyon tungkol dito upang mahanap nila ang kasagutan sa kanilang katanungan at nais matutuhan. Next. Okay, next. Difference from other learning approaches. So, ano nga ba ang ikinaiba ng inquiry-based learning approach sa iba pang approaches?
It is learning through questioning and investigation, where students are challenged to inquire, investigate, and explain language concepts. So, ang inquiry-based learning, sa approach na ito, ang mga mag-aaral ay binibigyang daan na magtanong, mag-imbestiga, at mag-explore ng mga konsepto at mga issue. Ang layunin ay hikayatin ang mga mag-aaral na maging aktibo at mapangasiwaan ang kanilang pagkatuto sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga eksperimento, pagbabasa, at pananaliksik. At narito naman ang ways on how to implement inquiry-based. So we have here 5 strategies and tips for implementing inquiry-based learning. And first on the list is start with a question. Start with a question. It is the best way to start an inquiry-based lesson. It is by asking a question. So, ito yung paraan upang lumawak ang pag-iisip ng mga estudyante tungkol sa paksa o aralin na tatalakayin. Maaring ang pagbibigay ng katanungan ang maggaganyak sa kanila upang bumuo rin ng mga katanungan na may kaugnayan sa paksa na tinatalakay sa klase. Pangalawa, allow for exploration. So, bigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na suriin ang mga paksa sa kanilang sariling pamamaraan. Nakakatulong ito na mas maunawaan nila ang paksa at inyong aralin. Pangatlo, encourage discussion. So it encourages discussion. Hinihikayat ang mga estudyante na maging bukas sa opinyon o kaalaman na ibinabahagi ng bawat isa. Halimbawa, kapag pinangkat ang klase na may tigda tatlo na miyembro at nagbibigay ng isang paksa na kanilang ipapakita sa klase, sa paraang yun ay magkakaroon ng talakayan ng ideya ang bawat isa. Pang-apat, provide resources. So, tiyakin na magbigay ng mga mapagkukunan na resources ang mga estudyante na maaari nilang gamitin sa pagsusuri ng mga paksa at maaari ring magbigay ng access sa mga online platforms. So, ang last nga na estratehiya ay summarize what was learned. So, sa pagtatapos ng aralin, tiyakin na ang mga estudyante ay kayang ibuod ang mga mahalagang impormasyon na kanilang natutunan. Makatutulong ito sa kanila upang hindi mawala sa isip nila ang kabuuan ng aralin at kanilang mga natutunan sa inyong klase. Next is the role of technology in inquiry base. So we have here 4 roles of technology in inquiry base. The first one is access information. So technology provides students to access information and resources that can support their inquiries. Through internet, students can conduct research, explore different perspectives, and access a wide range of multimedia resources like articles. So, because of technology, nakakapag-access ang mga estudyante ng iba't ibang impormasyon mula sa internet na kung saan um, ito'y maaaring maging sagot sa kanilang hinahanap at ipinaprocess na katanungan. So, pangalawa, problem solving and critical thinking. So, technology offers various tools and software that promote problem solving and critical thinking skills. For example, students can use data analysis tools. um, And one example of data analysis tool is Excel, which enables users to format, organize, and calculate data in a spreadsheet. Technology also allows for authentic problem solving experiences such as coding and programming, wherein students can develop logical thinking, computation skills, and creativity. So, because of technology, natututo din na uh,
isolve ng estudyante ang kanyang sariling katanungan na hinahanap at gustong matutunan. Wherein napapractice niya dito ang critical thinking skills niya kung saan nagagamit niya ang teknolohiya na ah, gumawa ng paraan at gumamit ng mga different digital tools na kung saan makakatulong sa pagsagot ng katanungan or inquiry ng na kanyang sasagutan. Number three is exploration. So technology allows students to explore and allowing them to investigate and experiment in a safe and controlled environment. Technology also provides opportunities for hands-on learning, enhancing engagement and motivation. So, nakakatulong ang technology na mag-explore ang student para mag-investigate and mag-experiment ng mga kasagutan para sa kanyang inquiry. And the fourth on the list is collaboration and communication. Uh, Technology also allows students to collaborate with peers and experts from around the world, extending the possibilities for inquiries beyond the classroom. And also, online platforms and tools facilitate real-time communication, virtual meetings, and sharing of documents, enabling the students to work together with inquiry projects, sharing ideas, and also receive feedback to know what to improve. And yun nga, sabi niya, because of the technologies and digital tools, online platforms, um, collaboration and communication are enhanced kasi nga ah, ang estudyante kapag may inquiry siya, there are possibilities na hindi lang yung mga nandito sa country yung mga pwede niyang makausap to answer his inquiry, but also across the country. Pwede siyang makipag-ugnayan sa iba't ibang experts or kaibigan around the world in order to answer his or her question and also to find answers in his or her ah, gustong malaman na kasagutan. Okay, next. Okay, ang susunod naman, dumako naman tayo sa pangalawang learning approaches. Ito ang research-based learning approaches. So mula pa lang sa kanyang pangalan na research-based, alam na natin agad kung ano ito. So ano nga ba ang research-based learning approach? So it refers to educational strategies, methods, and practices that are developed and supported by research findings and evidence-based practices. These approach are grounded in empirical research and studies that have shown effectiveness in improving student learning outcomes. So dito sa approach na ito, na huhubog ang kakayahan ng estudyante na manaliksik ng mga kasagutan at mga impormasyon. Wherein ang learning approach na ito, it involve using proven techniques, instructional materials, and pedagogical methods that have been validated through research to enhance teaching and learning. These approaches prioritize the integration of research findings and best practices into educational settings to support the continuous improvement of teaching and student achievement. So, dito sa research-based learning approach kasi, maraming methods and techniques na kung saan ginagamit ang mga estudyante para makapangalap ng mga impormasyon. And also, sa research-based, ang estudyante ay students are able to access different resources, articles, and different informations na kung saan pwede nilang makuha para sa kanilang paksa o aralin. And we have here the importance of research-based learning approach. It says here, in a research-based learning approach, students actively search for and then use multiple resources, materials, and text in order to explore important, relevant, and interesting questions and challenges. They find, process,
organize, and evaluate information and ideas as they build reading skills and vocabulary. So, in research-based learning approach, napakahalaga ng approach na to kasi sa ah, natututo at aktibong naghahanap ang estudyante na kung saan gumagamit siya ng iba't ibang sanggunian para sa kanyang aralin. Sa approach na 'to, ginagamit ng mga mag-aaral ang kanilang buong kasanayan sa pagbasa at sa vocabulary habang isinasagawa ang pananaliksik. Natututo ang mga estudyante sa sistematikong paraan ng paggalugad ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga gawain. At sa ganitong paraan nga ng pag-aaral ay ah, naglalayong maitaguyod ang malalim na pag-unawa at pag-unlad ng mga mag-aaral ah, sa tulong ng mga ah, tulong ng kanilang pananaliksik para sa kanilang pag-aaral. Ano nga ba ang ikanaiba naman nito sa naunang approach? So it is learning based on research where students create their own questions, conduct research, and present their own language. So, sa research-based learning, sa approach na to, ang mga mag-aaral ay tutuklasin at pag-aaralan nila ang mga konsepto at mga kaugalian at sa pamamagitan ng pamamaraan ng pananaliksik. Maaring ang mga mag-aaral ay hikayatin na bumuo at magsagawa ng sariling pananaliksik upang lalo nilang maunawaan ang kanilang pinag-aaralan. So, base nga sa pangalan ng approach, research-based, kung saan natututo sila na um, magsaliksik ng iba't ibang impormasyon on their own and dapat sa skill din na yun ay alam nilang salain kung ano ang tama, alam nilang i-evaluate yung information na kanilang nasasaliksik. Next, ways on how to implement research-based. So we have here strategies in research-based learning. First on the list is identifying similarities and differences. So, merong apat na key cognitive elements sa identifying similarities and differences. Una, comparing. Pangalawa, classifying. Pangatlo, creating metaphors. And ang panghuli, creating analogies. And dito, it can be through graphic organizers. Tatalakayin ng may kahusayan sa klase ang apat na key cognitive element na binanggit ko kanina, yung comparing, classifying, creating metaphors, and creating analogies upang masiguro na na-absorb talaga ng mga mag-aaral ang kanilang mga natutunan at yung kaisipan na kanilang pinag-aaralan. So, pangalawa nga sa ating strategies ay ang summarizing and note-taking. Dito naman, it helps students deepen their understanding information because these strategies involve higher order thinking skills. Yes. And third is the reinforcing effort and providing recognition. So, dito naman, minsan, ang kaunting papuri ay maaring magdulot ng malaking epekto sa mga mag-aaral. Ang pagbibigay ng papuri ay isang paraan ng pagganyak sa kanila upang mapalakas ang antas ng pagsisikap ng mga mag-aaral na ibigay ang kanilang best sa kanilang mga ginagawa at sa kanilang pag-aaral. Ito ay epektibo kahit sa anong edad, mapa-elementarya man o hanggang sa mataas na antas. At sumunod naman na strategy ay ang homework and practice. So, sabi naman dito, isang estratehiya ito ng pagtuturo na maaring gamitin ng guro araw-araw upang madagdagan ang kausayan ng mga mag-aaral at upang mapanatili sa kanilang isipan ang mga impormasyon at kaalaman na kanilang natututunan. And the next strategy is non-linguistic representations.
So, tumutulong sa mga mag-aaral na ipakita ang kanilang pag-unawa gamit ang mental image, imagination, paglikha ng mga larawan, o pakikilahok sa anumang kilos ng kanilang katawan. Halimbawa, maaari silang gumawa ng graphic organizer, sketches, pictographs, mga symbols, concept maps, dramatization, and flowcharts para ilahad ang kanilang mga nasaliksik na mga kaalaman at impormasyon. Dito nga sa ating research-based approach. So ang susunod naman na estratehiya ay ang cooperative learning. So ito ay isang paraan ng pagtuturo upang higit na matuto ang mga mag-aaral sa academic material at ang pakikisalamuhan nila sa iba sa loob ng silid-aralan. So, dahil dito ay nahuhubog ang kanilang collaboration skills. Kaya nang sinabi kanina, ah, ang kanilang pakikipag-interact at pakiki-cooperate with their fellow students. Next strategy, setting objectives and providing feedback. Ito ay karaniwang ginagamit upang mapanatiling epektibo ang talakayan sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangkalahatang layunin at upang malaman ng mga mag-aaral ang inaasahang resulta mula sa simula pa lamang. So, ito yung pagbibigay natin o pagbanggit natin ng mga layunin sa klase o sa asignaturang yon. At syempre, kailangan din nating sabihin yon para alam din nila kung ano ang ah, specific na objectives na magiging nila sa lesson na inyong tatalakayin. At syempre, you also need to provide feedbacks after the lesson. So, ang susunod na estratehiya ay generating and testing hypothesis. So, hihikayatin natin ang mga mag-aaral na makilahok sa isang eksperimento at hingin ang kanilang karanasan ukol dito upang ah, ito ay maging isang paraan upang gawin silang aktibo sa klase. So, ang paglikha ng hypothesis ay hindi lamang sa usaping agham sa science. So, ngunit maaari rin sa pamamagitan ng halimbawang gawain ay magpapakita ng bagong aklat at ibigay bilang gawain ang pagsulat ng hypothesis para sa kung ano ang mangyayari sa simula, gitna at dulo ng wakas. Ay, ng aklat, I should say. So, ang last strategy na nakalista rito ay ang cues, questions, and advanced organizers. So, gumawa ng ilang pangunahing organisador na sumasaklaw sa partikular na material na nais mong talakayin sa iyong klase. Maaring ito ay listahan ng mga salitang bokabularyo o kahit isang flat graph. So, kasangkapan ito upang suportahan ang metacognition ng isang mag-aaral. So, ayun nga, ang mga estratehiya upang i-implement at i-integrate ang research-based learning. Dumako naman tayo kung ano ang role ng technology sa research-based learning approach. So, una dito ay data collection and analysis. Technology provides students with tools and software that facilitate data collection and analysis. Online surveys and data tracking tools offers efficient ways to collect and organize research data. Furthermore, statistical software tools enable students to analyze and interpret their findings. So, ang pangalawa naman dito ay ang presentation and sharing. So, technology allows students to effectively present and share their research findings. Presentation softwares like PowerPoint presentation, multimedia tools, and online platforms enable the students to create
engaging and visually appealing presentations that incorporates the visual videos and interactive elements that is connected to the content of the presentation. So nakakatulong nga ang technology upang i-present at ibahagi ang ating mga nakalap na ah, impormasyon through research-based learning. Maaari tayong gumawa ng mga PowerPoint presentation, visual aids, or mga iba't iba pang presentations upang ibahagi at ipakita ang ating mga research findings gamit nga ang technology. At ang last naman na role ng technology dito ay ang organization and management. Technology supports the organization and management of research projects. Project management tools, task management apps, and scheduling software help students plan and track their research progress, set deadlines, and ensure that they stay on a track. Online citation management tools also assist students in organizing and citing their sources accurately. So dahil nga sa tulong ng different digital tools and technologies, ay na-organize natin at na-manage natin yung mga impormasyon at research findings na ating na-gather. So, dahil nga dito sa iba't ibang software, applications na dulot ng technology ay madali nating na-organisa ang ating mga nakalap na impormasyon. At ang susunod naman na learning approach ay ang problem-based learning. Ito ang pangatlong learning approaches. So, ano nga ba ito? This is an educational approach that emphasizes learning through actively engaging with real-world problems and challenges. In a problem-based learning environment, students are presented with complex, open-ended problems that require critical thinking, collaboration, and investigation to solve. Students work in groups to analyze the problems, identify relevant knowledge and skills needed to address them, and develop solutions through a process of inquiry, research, and experimentation. So, dito sa problem-based learning approach, students are given problems, not just problems, real-world problems na kung saan dun iikot ang pag-aaral ng mga mag-aaral, kung saan natututo sila na mag-solve, mag-analyze at ma-enhance ang kanilang critical thinking skills kung saan na-develop ang kanilang collaboration and skills sa pag-iimbestiga para maresolba ang isang problem na kung saan doon iikot ang pag-aaral ng mga mag-aaral o iikot ito sa isang problema kung saan na i-present sa kanila ang mga ito at yun nga students find their own ways to analyze and solve the problems, and with that they develop many skills on how to provide solutions in that certain problem. What is the importance of problem-based? So sabi dito, PBL or problem-based learning can promote the development of critical thinking skills, problem-solving abilities, and communication skills. It can also provide opportunities for working in groups, finding and evaluating research materials, and lifelong learning. Ito ay ayon kay Deutsch et al. 2001. Sabi dito, ang PBL ay isang skill na isang learning approach na kung saan nade-develop ang critical thinking skills ng mga estudyante. Ang PBL ay layunin ng PBL na itaguyod ang pag-unlad ng critical thinking skills, kakayahan sa pagsasaayos ng problema at kasanayan sa komunikasyon ng mga mag-aaral dahil sila ay they are given the chance to collaborate with their fellow students in order to solve the certain problems they are going to solve.
Ang PBL ay hindi lamang tungkol sa simpleng pagsagot sa isang tanong or sa isang problema, ito rin ay naglalaman ng mga proseso ng pagsuri na kung saan ito ang nagbibigay daan sa mga mag-aaral na ma-develop ang kanilang kasanayan sa pag-analisa at pagsuri ng mga impormasyon mula sa iba't ibang mapagkukunan nila. And also it develops lifelong learning dahil natututo yung mga mag-aaral na maghanap ng mga kasagutan sa mga real world problems na kung saan mai-a-apply din nila sa kanilang totoong buhay. Difference from other learning approaches. Ano naman ang pinagkaiba ng um, problem-based learning sa iba pang learning approaches? So it is learning based on solving problems where students are challenged to apply their language knowledge to solve challenges or problems. So, sabi dito, sa pamamaraang ito, ang mga mag-aaral ay binibigyan ng mga problemang nauugnay sa totoong buhay at hinihikayat na hanapin ang mga solusyon sa pamamagitan ng aktibong pakikipagtalastasan, pananaliksik at pagsasagawa ng mga gawain. Layunin din ng approach na ito na hubugin ang mga mag-aaral na gumamit ng kanilang mga natutunan sa iba't ibang larangan upang malutas ang mga tunay na suliranin sa iba't ibang konteksto. Narito naman ang iba't ibang paraan kung paano i-integrate at i-implement ang problem-based learning sa isang classroom. Una, articulate the learning outcomes of the project. What do you want the students to know or be able to do as a result of participating in the assignment? Una, sabi dito, ilahad mo muna kung ano yung learning outcomes na kanilang magigain or na kanilang dapat na ma-achieve at the end of the learning, at the end of the lesson. So, kailangan mo munang ilahad yung mga specific objectives mo na maa-attain ng mga students kapag uh, na tawag dito, na tapos na nila at na-process na nila ang kanilang um, lesson or particular problem na kanilang ireresolba. Next is to create the problem. Dito na gagawa ka na ng specific problem na kung saan iikot ang kanilang talakayan at pag-aaral. Ideally, this will be a real-world situation that resembles something students may encounter in their future careers or lives. Cases are often the basis of PBL activities. Previously developed PBL activities can be found online through the university. Ayan. So, sabi nga dito, kailangan ang ibigay mong problem sa kanila ay real-world situation. Yung mga real-world task na kung saan magre-resemble or pwedeng ma-encounter nila in their future lives. So, sa pagbibigay ng kanilang problem na i-resolba, kailangan ay yung mga problems or issues na napapanahon at talagang pwede nilang mapagdaanan in the future. And with that ay matututo sila at makakahanap sila ng mga solusyon na maaari nilang i-apply at ibahagi pa sa iba sa kanilang future endeavor. Next is establish ground rules at the beginning to prepare students to work effectively in groups. Introduce students to group processes and do some warm-up exercises to allow them to practice assessing both their own work and that of their peers. Dito na, mag-establish ka ng ground rules mo para sa mga estudyante. So, dito, dapat you group them effectively kung saan they're able to work efficiently with their group members. And also, with that, ay kaya din nilang i-assess yung gawa ng kanilang mga kagrupo and they are able to compare it to their work and
do some analysis and matututo sila kung ano yung matututo sila sa bawat ah, naging pag-aaral ng bawat isa. At maaari rin nilang i-apply sa kung ano yung naging sagot nila sa problem na yon. So next is consider having students take on different roles or divide up the work up amongst themselves. Alternatively, the project might require students to assume various perspectives such as those of government officials, local business owners, and etc. So sabi dito, kailangan i-assign mo din sila sa different roles na kung saan uh, yun nga, different perspectives na kung saan may apply nila yon sa different real life problems na kanilang ma-encounter throughout the lesson. So establish how you will evaluate and assess rather the assignment. Consider making the self and peer assessment a part of their assignment grade. Dito na yung sinasabi ko kanina na kailangan i-establish mo rin sa iyong klase na, na kung saan ma-develop ang kanilang skill na i-evaluate at i-assess yung kanilang gawa at yung gawa ng kaklase nila, yung output nila, yung output ng kaklase nila kung saan matututo sila sa kung ano matututo sila sa iba pa nilang kaklases based on their output. Ganito pala. Tas yun, matututo sila ng iba't ibang techniques or methods or strategies kung paano pa nila ma-solve ang isang problem. Ano nga ba ang role naman ng technology sa problem-based learning approach? So, una dito ay authentic problem-solving tools. Technology provides students with tools and software to simulate or model real-world problems, allowing them to explore various solutions. So, yun nga, due to technology, they are able to find or model real-world problems that will allow them to explore different solutions sa kanilang pinag-aaralan na problem. Next is the personalized learning. Technology allows for individualized learning experiences by offering adaptive learning platforms which can adjust content and pace of learning based on student needs. This help tailor problem-solving process to match the interests and learning styles of the students. So dahil nga different students ang tinuturuan maraming klase ng estudyante, technology can personalize learning kung saan na-address nito yung iba't ibang needs ng estudyante or learning styles ng mga estudyante na kung saan they are comfortable na gamitin para matuto. Next naman ay multimedia and presentation. Technology enables students to present their findings and solutions in engaging and interactive ways. With access to multimedia tools, students can create videos and presentations to showcase their problem-solving journey, increasing the impact of their discoveries. Sa dami nga ng iba't ibang ways para i-present ang mga natutunan ng mga mag-aaral ay nakakatulong ng lubos ang technology kung saan maaaring gumawa ng video presentation ng estudyante para i-present ang kanyang kung yung mga paraan niya kung paano niya napagtagumpayan or na-resolba ang isang specific problem or paksa. At nandito na nga tayo sa pang-apat na learning approach. Ito ang panghuli, ang project-based learning. This is an educational approach that centers around students completing extended projects that involve complex, multi-phased tasks. In PBL, students engage in in-depth investigations of real-world topics or issues, applying knowledge and skills from various subject areas to solve problems or create products. So, this
approach places an emphasis on student autonomy, collaboration, and application of critical and creative thinking skills. Kung kanina, uh, nahahasa lang ang ating critical and creative thinking skills, dito naman sa project learning approach ay naia-apply na natin kung ano yung mga natutunan natin. Wherein we are we are expected to present a project kung saan na uh, we are engaged in in-depth investigations of real-world topics or issues. May pagkakatulad din to sa problem-based learning approach kung saan dito naman kailangan mong mag-provide ng isang project that associates real-world situations and issues kung saan i-apply mo dito yung mga natutunan mo, yung mga nasaliksik mo, at different skills na natutunan mo from the previous lessons and to solve a problems and create a final project or product. So, ano naman kaya ang kahalagahan ng approach na ito? One of the key benefits of project-based learning is that it allows students to connect theories and concepts with practical applications and real-world problems. By working on a project, students are able to see how their learning can be applied in meaningful ways. Ano naman kaya ang kahalagahan nito? So, ang project-based learning approach ay isa sa mga pangunahing benepisyo niya ay pagbibigay daan sa mga mag-aaral na uh, uh, ang mga teorya at konsepto ay magamit niya sa praktikal na aplikasyon sa mga tunay na suliranin sa mundo, yung mga real-world problems. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa isang proyekto ay napapakita niya or nakikita ng mag-aaral hmm, kung paano malutas at maisagawa ang isang partikular na proyekto sa makabuluhang paraan. Ang ganitong uri ng uh, ng approach ay naglalayong palawakin ang pag-unawa ng mag-aaral sa kahalagahan at kahulugan ng kanilang aralin sa pamamagitan ng pag-apply ng mga ito at pagbuo ng isang output. Nararanasan nga ng mga mag-aaral ang aktwal na aplikasyon ng mas malalim na kahulugan at konteksto sa kanilang edukasyon. Next, ano naman ang pinagkaiba nito sa naunang tatlong approaches? It is learning based on creating and developing projects where students work in groups to produce products or presentation that utilize language. From the word creating and developing projects, dito na ang estudyante ay inaasahang makabuo ng isang proyekto at makapag-provide ng isang project mula sa kanyang natutunan. So, dito sa approach na ito, ang mga mag-aaral ay binibigyan ng mga proyekto na kailangang matapos gamit ang iba't ibang kasanayan nila. Ang mga proyekto ay maaring maglatag ng mga sitwasyon kung saan dapat gamitin sa pagsasalita, sa pagsulat, sa pakikipagtulungan at sa iba pa. At layunin din nito na matulungan ang mga mag-aaral na maunawaan ang kahalagahan at konteksto ng wika sa tunay na buhay. At narito naman ang mga paraan kung paano i-implement ang project-based learning approach. Una dito ay ang project selection. The project selection step of the project method involves picking out the project work. Students are presented with various problems and are required to select a project that provides the greatest value and addresses a specific practical requirement. Dito na, yung pagbibigay mo ng project, yung pag-select ng estudyante ng specific project na kanilang i-produce at the end of the lesson. So, dito, dapat isaalang-alang nila na yung project na kanilang i-present at the end is that it will present also various problems and is required na
may kaugnayan ito sa mga real world task or mga issues sa ating lipunan na kung saan matututo yung mga estudyante na ah, gumawa ng mga solusyon, i-apply nila sa pagbuo ng kanilang project. Pangalawa ay ang planning. In the planning phase of this method, students are required required to create a plan for the project where the teacher can guide them and raise objections and problems that can occur in the project. In the project method of teaching, students can bring together their views and create discussions and complete the projects by learning practical skills as well as teamwork. So dito na yung planning na. Dito na ipaplano na ng mga estudyante yung kung paano nila i-produce yung project na yon. Kung saan yung plan na to pwede nilang i-present 'to sa kanilang teacher at iga-guide sila ng teacher wherein puwede ring mag-suggest ang teacher ng some ways kung paano nila mapapadali or paano nila masosolusyunan yung problem at makapag-produce ng project. Wherein puwede ring kung merong isang specific plan yung isang estudyante at hindi yun makapabuti sa kanyang project or makakapagpahirap yun sa kanyang project ay maaaring mag-object ang guro para rito. And also, puwede ring sa plan na ito ay it can create discussions and complete the projects by learning practical skills. Yun na, ia-apply na ang mga practical skills tulad ng teamwork in case it is a group activity. And number 3 is execution. Ito na, i-execute na niya kung ano yung plinano niya na kung paano niya i-produce yung specific project. The students assign duties to one another on the basis of their interests and capabilities. So dito din, kailangang iakma mo din yung i-assign mong work ng estudyante mo sa kung ano yung interest niya at yung kaya niya in order to help with the project. So each student will make a unique contribution to the project, yun nga, which may involve activities such as collecting data, conducting site visits, researching information, and studying historical records. Ang pang-apat naman na estratehiya ay ang evaluation. The final stage of the project-based teaching method is the step of evaluation, wherein dito i-evaluate mo na yung na-produce nila na project. After completing the project as planned, the teacher conducts a comprehensive review of the entire work. Ito na, i-review na ng teacher, i-assess niya na to, i-evaluate niya kung gaano naging kaganda ang naging na tunguhan ng kanilang proyekto. Assessing the performance of each student, and also the teacher also needs to evaluate kung the efforts and the performance of the students in that particular project. During this evaluation, any mistakes made during the process are documented for future reference. So dito, babanggitin na rin ng guro kung ano man yung napansin niyang mga pagkakamali ng mga students para sa hinaharap ay maiwasan na rin to ng mga estudyante at ma-develop pa or ma-improve. And lastly, reporting and recording. In this stage of the project method of teaching, every step of the work is documented and recorded in a book format in a specific order. This report must encompass the proposal, plan, deliberations, duties assigned to each student, and the extent to which they completed them. Ito na yung sinasabi natin na recording or putting the scores in a specific order in a book. And here are also the role of technology in project-based learning approach. Una, ang creation and design tools. Technology offers a lot of tools and software that empower students to create, design, and produce their projects. These tools can include graphic design software, video editing software, and multimedia creation tools. Students can use these tools to bring their ideas creatively and demonstrate their understanding in unique and in creative ways. So napakadaming
different digital tools and technology na maaaring gamitin ng estudyante para i-present ang kanyang proyekto na ninanais na gawin. Number two is presentation tools. May kaugnayan din ito sa una sa creation and design tools wherein technology allows students to present their projects to effectively uh, through the use of tools like multimedia presentation software. This tool allows students to express themselves, showcase their creativity, and develop their own unique presentation styles. At ang pangatlo, audience and authenticity. Technology helps students to connect with real-world audience and makes project authentic. Through platforms like blogs, websites, social media, students can share their projects and gather feedbacks from audiences, boosting the relevance and impact of their work. Yun nga, sa dami ng multimedia presentations na pwede nating magamit or pwedeng magamit ng mga estudyante, ay naipapamahagi at naipapakita nila ito sa mga uh, real world audience o yung mga tao na maaring makakita at maka-access ng kanilang proyekto, ay mas mabuboost pa nito yung uh, ah, relevance at impact ng kanilang gawa. So, ang huli naman ay assessment and feedback. Through technology, it can assist in the assessment and feedback process in project-based learning. Online assessment platforms, rubric tools enable teacher to provide timely and specific feedback to students. And they can also use technology to track and monitor the progress and development of the students and also access project outcomes and provide and give feedbacks. Yun nga, nagagamit natin ng iba't ibang teknolohiya at digital tools para makapagbigay ng feedback sa mga proyekto ng ating mga mag-aaral. And also, napakaraming tools na maaring magamit para makapagbigay ng assessment sa progress at sa process ng kanilang mga proyekto. Tulad na lamang ng mga rubric tools at iba't iba pang mga assessment platforms na kung saan pwedeng makapag-deliver tayo ng specific feedbacks sa naging proyekto ng ating mga estudyante. Ayun nga, yun nga ang naging talakayan natin sa apat na active learning approaches at ito nga ay presented by the group of Edu Crafters, the Crafters of Knowledge. I am Generous Roduta presenting on behalf of my group mates. I am presenting our report on the 4 active learning approaches. My co-members are May Habungan, Joy Dayan Velarde, Diana Rose Abrias, Joanna Marie Calibuso, and Ellen Joy Marcelino. Thanks for listening. Goodbye. Good day.